Hi guys! Welcome back to my channel. So it's our first morning here in Boracay. Wait lang, nasisilo ako. Where's my... so for today's video, nandito tayo sa may gitna ng Station 1. Ito, makikita nyo may punong, ayan. Ayan yung barang boundary ng Station 1 and 2. And this is the Station 2. And for today's video, ipapakita natin yung mga beachfront hotels dito sa Boracay. Gusto ko sana magpunta sa may Station 1 pa. Pero parang feeling ko masyadong malayo kung lalakarin ko yung Station 1 to Station 3. What do you think, guys? Or i-separate na lang natin like beachfront ng Station 1 vlog, beachfront ng Station 2 vlogs. But mag-start muna tayo sa Station 2 kasi feeling ko Station 2 is yung pinaka maraming tao or parang ito yung pinaka-ideal kasi nandito yung gitna at nandito yung maraming establishments. Okay? Nasisilaw talaga ako. Nasaan ba yung shades ko? Wait lang, yung pinaka-unang hotel dito is ito. Royal Park Hotel. Nakaunang hotel, Royal Park Hotel. So, beachfront siya. Ito ang kanyang harap. Okay, lakad ba tayo? Hotel, yan, may store lang dyan siya. Ang susunod na is, ito, Astoria, Boracay. Diba? Ayan. Ito yung kanyang harap. Ayan, wala rin masyadong tao ngayon, no? Ayan, so lakad-lakad lang tayo after ng Astoria, Boracay. May mga stores pa, sometimes yung mga stores in between, pero napakita, ay, ang ganda ng lupa dito. Ito, nabili ko lang to sa online, guys. Itong chinelas ko. Ililink ko na lang dyan sa description box. Okay din siyang pang beach. Good morning, Boracay. Di ba wala masyadong tao today? Kagabi medyo madaming tao. Tara, ang next to Astoria, Boracay. Ayan, meron po dyan mga yellow cab lang, no? Ang susunod na beachfront is yung... Ay, cafe pala yan. Ano yung Serene Aspen? Ah, ito yung si Willie. Itong si Willie. Yung ba yung parang may ano? Diving. Ito yan yung parang may cliff jumping din, no? Ito yung mga locals ng Boracay. At tignan nyo sila, kuya. Yes, for the topless ng Boracay. Tapos ito, Bands Beach Resort. Yan, beachfront din siya, guys. Yan. Sandbar Beach Club. Next one is ito, The Muse Hotel Boracay. The Muse Hotel Boracay. Ganyan yung itsura niya, guys. Tapos, as usual, beachfront din. Okay. Next is, ay, restaurant yata to. Curry House. Yeah, I think restaurant din to. Indian restaurant. Royal Indian Curry House. Next, guys, is itong Zuzuni Boutique Hotel. Maliit lang siya ng hotel, no? Pero beachfront, to. Feeling ko affordable to. I'm not really sure. Pero kasi boutique hotel lang siya. Oh, no? Baka affordable. I-research natin yan. Umaga pa lang. Agad na tayo. Umaga pa lang. Ayun, La Fiesta Resort. Ito, guys. Patong blue. Yeah. Ang pangalan naman nito, La Fiesta Resort. Ay, ito rin. Kanila rin. Oo, katabi din nila to. Sa kanila rin yung La Fiesta Resort. Pati to? Baka. Pamana. Ay, ito guys, may nakasulat dito na Sunville Hotel. Tapos sabi niya, room starts 1,800. So, pwede nyo siyang mabook dyan din, oh. Sunvilla Beachfront at yahoo.com. Ito rin yung cellphone number nila if you want. Ay, hindi pa pala. Sorry. Parang feeling ko, under construction pa lang siya. Kasi, tignan mo, meron pang mga kahoy-kahoy doon. Pero for future reference, no, kung magbuburakay kayo in the future, baka gawa na siya. Ayan, no, beachfront lang siya, guys. At katabi lang siya ng Starbucks. This is the Starbs. At ng Muni Muni, Jerry's Grill. No, under construction pa lang siya, guys. For sure wala pa to sa Klook or sa ibang mga booking platform kasi under construction pa lang siya. Pero magandang option, no?
kapag magbuburakay kayo in the near future, since bagong gawa yung hotel, for sure may mga promo yan sila na parang introductory prices, no? So beachfront din siya guys, oh. Ang ganda ng location, nasa may ano pa, Starbucks. Tapos ito pa yung beachfront mo, oh. Diba? Giving. Guys, ang next is itong Henan Crystal Sands. Ayan, diba? Ito yung may magandang pool sa taas. Ayan, dun, no? Yan, laki, diba? Isa to sa mga Henan. Marami kasing Henan dito sa Boracay, diba? Ito, Henan Crystal Sands, merong Henan Palm, merong Henan Park, Henan Garden, Henan. Ano nga ba yung masarap na buffet na Henan dito? Henan. Oh my gosh, I forgot yung masarap na buffet. But anyway, nagstay na kami dito last time ni Jing tsaka ni Nika. If napanood yung vlog namin before na nag-Boracay kami. Dito kami nagstay sa Henan Crystal Sands. Maganda yung pool nila dito. Dito sa Boracay, di ba maraming Henan? Mga 6 bang Henan dito. Tapos, bawat Henan meron silang strength. Di ba? Hindi naman isang Henan makukuha niya lahat ng strength, no? Yung itong Crystal Sands, feeling ko yung strength nila is yung pool. Kasi maganda yung overlooking view niya. Tsaka ito, oh. Yung sa taas. Instagrammable yung kanilang pool dyan. Tsaka may bar din sila. Ayan. Nasa station 2 itong Henan Crystal Sands. At yung bar pala dyan, pwede kayong pumasok kahit hindi kayo naka-check-in kung gusto nila lang maligo sa pool. Ito pala may ako, tip sa inyo. Kahit hindi kayo naka-check-in dito sa Crystal Sands, pwede kayong mag-bar. Dun sa taas, meron silang bar. Tapos, kapag gabi, pwede kayong maligo sa pool dyan. Mag-order lang kayo ng drinks or chips. At naalala ko nung nagganyan kami, hindi pricey. I'm not sure kung nagtaas na yung presyo nila dati, pero dati parang na-amaze kami kasi ang ganda ng lugar, tapos hindi pricey yung mga food nila dyan. So you can try para ma-experience yung swimming pool dito sa Henan Crystal Sands. Try natin pag magkaroon tayo ng time sa trip natin ito. Try ko mag-bar dyan kahit hindi ako nakastay. Tapos ang katabi ng Henan Crystal Sands, syempre, the Big D, the District. Ito yung the District. Hindi pa ako nakapag-stay dito. Pero maganda rin yung location niya kasi beachfront. Tapos meron silang meron silang pa mga, anong tawag doon, yung parang hihilata ka na sun, mag-ano ka sa sun, ganun. This one is yung red coconut. I think ano din tong red coconut, like budget friendly din yung hotel na ito. Ayan, red coconut Boracay. Kasi naaalala ko nung magfa-family trip kami nila mama, nung magbuburakay kami, isa ang red coconut sa mga options ko kasi affordable lang siya. Tapos beachfront and affordable. So you can also consider red coconut. Dito bamboo bungalows. Ayan. Para mga bahay kubo yung peg niya. Tapos andun yung hotel nila. Maganda rin yung location, no? Beachfront din siya. Okay, lakad-lakad pa tayo. So guys, andito na tayo sa D-Mall. D-Mall yung parang pinaka-center, no? Parang, hindi naman siguro exactly the center, pero ito yung sentro ng pag mag-meet kayo, tara D-Mall tayo, no? Parang ganun. Ayan. Ito tayo dumaan kagabi. Ito yung epic bar na pinakita rin natin kagabi. Ayan. Ito yung kalagayan ngayon sa Boracay. It's 12. Alas 12 na pala. Alas 12 ng tanghali. Medyo maraming tao dito sa may D-Mall na. Ayan, tumpukan sila. Ayan guys, sa D-Mall. Ayan, nakikita niyo ba si Ops? Eh baka maintindihan niya yung Ops. Mga ano lang, Yups. Nakikita si Yups yan. Si Yupa. Ay, saan na siya? Nag-stop sila. Ayan, Mandarin Nest. Hindi ko pa na-try ito. Para talagang bago yung restaurant na time. Pero parang aesthetic, no? May upuan sila dito. Kaso pag umaga, parang ang init naman umupo dito. I think better yan kung medyo pa sunset na ganyan. Tapos, syempre, itong Uptown Hotel. Ayun, high hotel din pala itong Uptown. Usually, napapansin ko siya kapag gabi kasi maraming kantahan dito. Parang bar siya pag gabi. Pero
hotel pala din pa. Uptown Hotel. Ito guys, parang Chinese hotel. Ang pala niya is Lishui Beach Resort. Ayan. Ayan yung itsura niya. May restaurant siya sa baba. Lishui Beach Resort. Ay, ito na naman yung Halo Mango. Kagabi pa ito nagpaparamdam sa atin. Tatakamin ko kaya guys. 600. 500. Ito, 800 lang. Good for sharing. Ito guys. Le Soleil de Boracay Hotel. Ayan. Lagyan na lang natin yung presyo dito. Ayan, beachfront din. Rin pala guys, Boracay Mandarin Island Hotel. At meron silang swimming pool, oh. Kitang-kita sa labas yung pool nila. Ah, di ba? Yan. Tapos may spa din pala sila, Mandarin Spa. And they also have a restaurant, di ba? Ang ganda kasi yung swimming pool is nakikita sa labas. So parang yung mga dumadaan dito, makikita nila, oh my gosh, nagsuswimming sila Marvin doon, may budget. Di ba ganun? Kung gusto mo yung magyabang ka, kung gusto mo yung magpasikat ka sa buhay na parang, okay, magpasikat tayo na nakakaluwag-luwag tayo, beachfront kami at may swimming pool kami. Ayan, pwede ka sa Mandarin, no? Yung parang mga bida-bida, charas. Ay, ano to? Anong hotel ang merong paano pagganap na ganyan? Hindi mo kaya, meron silang paganyan sa Station 2. Anong hotel? Ah, ito. Boracay Peninsula. Neighbor Lawang. Social. Okay. Ayan. At merong Korean character doon, which means Korean ang kanilang target market. Charing. No? May character. Pwedeng makakita yung swimming pool. Ayan. Pakita ko sa inyo guys. Ayan yung kanyang swimming pool. Ayan guys. Kita din yung kanyang swimming pool. Boracay Peninsula. Kita yung kanyang pool dito sa labas. At meron silang paupuan. Meron silang paganyan, no? Nakakaluwag-luwag sa buhay. Kung mas bida-bida pa kayo, kanina bida-bida ka na dun sa may Mandarin, no? Kasi kita yung pool. Kung gusto nyo mas i-level up yung pagkabida-bida nyo at magpasikat na, huy, beachfront kami, ganun. Dito yan, sa Boracay Peninsula. Tsaka may ganun talaga sila dito. It's giving nakaka-Instagram. Ay, at katabi lang siya ng Ombar. So if you're like party animal, mahilig ka pumarty, tapos pag pumarty ka, gusto mo nagtitake home ng kaparty. Hoy! Ayan, this is the Ombar. And then, katabi lang siya ng Boracay Peninsula. So, Boracay Peninsula is perfect para sa mga taong bida-bida and at the same time, yung mga mahilig mag-take out ng mga nakaka-party. Charis lang. Ayan yung Ombar. Hindi pa ako nag-bar. Hindi ako nag-bar kagabi kasi mas pinili ko mag-edit ng vlog, guys. Alam niyo namang mas pipiliin ko kayo kaysa sa mga aura-aura. Ganun. Siyempre, hindi naman ako ganong klaseng tao. Like, wait, sorry. Ay, eto, Henan Regency. Yung sinasabi ko na masarap ng buffet. Sa lahat ng Henan dito sa Boracay, ang Henan Regency for me has the best buffet. Yung breakfast buffet, dinner buffet, lunch buffet. For me lang ha, for my taste, sila yung best na may food sa Henan. Feeling ko yun naman yung strength. Yung strength ng Henan Regency is yung kanilang buffet. Henan Regency. Ayan. Malawak yan dyan. As may swimming pool din yan sila dito. May mesa pala dito. Nag-check-in din kami dyan nila Nika at nila Jing nung nag-Boracay kami last time, di ba? Dito muna kami nag-start. Parang 1 night or 2 nights yata kami. Ay, 2 nights. 2 nights kami dito sa Henan Regency. Kaya nasabi ko na mas masarap yung buffet nila. Tapos 1 night kami dun sa Henan Crystal Sands. At meron din silang upuan. Ayan. But I think may bayad yan, no? Tanungin nga natin sila, kuya. Kuya, di ba para sa mga guests ng Henan Regency, may bayad din yan or wala na?
Ay, bayad din? Henan po. Sa Henan, sa guest ng Henan. Wala na. Libre po basta sa Sa guest. emergency po. Okay. Thank you, kuya. Ayan, libre siya kapag nakastay ka sa Henan Regency. Para sa mga kagaya natin, hindi tayo nakaano. Pwede naman picture lang, di ba? Like 5 seconds. 5 seconds picture. Ayan, ang dami nila in all fairness, ha. B, ayan oh. It's giving. Ang dami nilang paganyan. Parang bago nila to. Ayan, di ba? Ang laki ng Henan Regency. Tapos, andyan yung parang buffet. Ay, hindi yan. Nasaan yung buffet nila? Nandun na. Oh, ang lawak ng lupang na-occupy ng Henan Regency na. Saka itong mga paupuan nila dito sa labas. Nung nagstay kami dito nila Nika, nila Jing, wala pa yan. Or, bago ba to? Parang wala kaming di ko naalala na ganyan kami. Oo, wala kaming experience na ganyan. So, kung mag-Henan Regency kayo, meron na silang paganyan. Ang lawak talaga nung naano nila, nasasakop na area. No? Sea Breeze Cafe. Part pa rin siya ng Henan Regency. Ang lawak ng Henan Regency, no? Ayan. Hala, nagmahal na yung buffet nila. Ito na yung buffet nila ngayon, guys, ha? The best buffet in the island. I must agree din naman. Parang feeling ko ito yung best buffet talaga in the island. Henan Regency, guys. So, ang dinner, 1,149 kapag Sunday to Thursday and Friday to Saturday, 1,099. Pag lunch, 749. Ayan, guys. So, itong 2024 rate nila. Ala, bakit may Mandarin din dito? Meron, di ba nadaanan natin yung Mandarin? Or magkaiba to? Meron ding Mandarin Bay Resort again. Kaya, ayun guys, Mandarin Bay. Parang bago ba to? Kuya, bago ba tong Mandarin Bay? Kailan lang to? Nag-open po sir, September po. September last year? Po sir. And Oh, then, okay. Yung Mandarin po sir, isa din na 5-star hotel dito po sa... 5-star. Oh, okay. Oh, di ba guys? The largest swimming pool here in Boracay sir. The largest? Yes po. Oh guys, so the largest swimming pool daw in Boracay is in Mandarin Bay Resort. Ayan. Kaya pala sabi ko parang bago to, no? Bago lang siya. Last year lang siya. Kung gusto niyo po sir, Pwede kong sige pasukin? po, ipasok. Sige, ayan guys. I-tour natin yung kanilang hotel. Isa lang sir, Sige, sure. Ayan guys, so kaya ko na kuya, thank you. Okay. Okay, sige. Thank you kuya. So yun guys. Ang galing guys, pinapasok tayo ni kuya, di ba? Minsan lang talaga kailangan mo lang maging approachable. Kasi parang nakikita ko, tumitingin si kuya. Tapos ayun, nag-smile siya. So sabi ko, ayan, pinapasok niya tayo sa Mandarin. Oh, para siyang paikot. Ayan oh. Going there. Taray! Ay, yan, may buffet din sila dito, guys. Diba? At sabi ni Kuya, I'm not sure kung naririnig niyo si Kuya kanina na they just opened September last year. So, wala pang 1 year itong Mandarin spa. And they have the largest daw swimming pool in Boracay. Diba? Yun yung sabi ni Kuya, guys. And mukha naman, kasi yung swimming pool nila is paikot. Diba? Ito yung hotel nila. Umiikot siya hanggang doon. Ito yung mga rooms nila. 5-star nga daw. Magkano kaya rate dito, no? I-research na lang natin, guys, kung magkano yung rate nila. But it's giving. Ang galing, nakapasok tayo. Ay, ang ganda, B! Ang ganda, B! Ayan, guys. Ala, ang ganda, B! Ito yung swimming pool nila. Ang ganda! So, this is their pool. Ayan. Kaya pala parang they have the biggest swimming pool daw in the whole of Boracay. Oh my gosh, ang ganda. Ayun, Mandarin Spa, baka naman. Kasi total pinapasok niya na ako dito para mag-vlog. Baka naman next Boracay go like, Mandarin Spa, paging, charing. Charit, ang ganda, B. So beautiful. Kaya na guys, ang ganda talaga yung swimming pool nila. Pwede pa ba akong umikot doon? Ikot pa tayo. Total binigyan na naman nila tayo ng permission to explore. Lubos-lubosin na natin, guys. Ang ganda. Ang lawak ka ng pool nila. Akala ko hanggang doon lang. Parang buong hotel nila may swimming pool. Hanggang doon pa yun, no?
Amazing. Kasi ito yung restaurant nila. I love. Ay, nakakaluwag sa buhay yung mga naka-check-in dito. Parang ang nakikita ko na parang gusto nilang i-achieve is yung buong hotel nila is napapaligiran ng swimming pool. Itanong nga natin kay Kuya. Kuya, itong buong hotel, napapaligiran siya ng pool? Hanggang doon lang po. So may part na po yun. Ito dito? Pero ang hotel hanggang doon pa yun? Hanggang doon po. Oh, okay. Thank you so much, Kuya. Ayan. Diba? It's give. Good afternoon. Diba? It's giving. Parang, lalo na kung naka-check-in kayo sa mga ganyan sa harap, tapos paglabas yung swimming pool na, no? Manifesting, Mandarin Spa, sorry. Manifesting, paging, Mandarin Spa. Pwede ako mag-Boracay ulit. Ganda. Ang ganda ng Mandarin Spa. In all fairness, guys. Ganda siya. Especially the pool. Kaya thank you so much. Ang ganda pala ng hotel. Thank you. Bye-bye. Thank you. Ayan o. Ang ganda ng hotel. It's giving. It's giving, guys. Mandarin Spa. No? Ganda. Kaya makakaganyan din tayo soon. Or ipakita natin yung rate. Baka naman affordable, di ba? Baka naman hindi natin kumayod ng 5 days a week, 7 days a week para ma-afford, di ba? Hindi natin kailangan mag-OT ng i-sacrifice yung buong buhay natin. Ito na yung, ano na nga ba to? Nakalimutan ko yung pangalan ng hotel na to. Yung may chachas, Coast, ayan. Coast Boracay. Social din to. Ayan, Coast. Meron akong chika sa inyo. Dati nag-Boracay ako. Tapos, meron akong Instagram friend. Dito siya naka-check-in sa Coast. Tapos medyo influencer na siya ngayon. Chika. Medyo travel influencer na din siya ngayon. Tapos dati nasa Instagram ako. Nasa dito ako sa Boracay. Niyayaya niya ako kasi naka-check-in siya sa Coast nang parang matagal. Sabi niya parang mga 3 weeks. Sabi niya 3 weeks daw siya nasa Coast. Tapos chinek ko yung rate sa Coast. Ang mahal. So sabi ko, grabe naman 3 weeks siya sa Coast. Tapos ang mahal ng per night. Pero hindi ako pumunta. You know what? Because hindi ako pumunta kasi parang hindi ako sure kung ganda. Hindi ako sure kung type ko siya noon. Kasi nung medyo kabataan ko parang medyo mataas pa yung tingin natin nung mga kabataan ko. Syempre parang ano pa tayo, pretty. Di ba? So, medyo maarte pa tayo. Parang hindi ako masyadong sabi ko, hindi ko siya masyadong type. Although parang mayaman siya, tsaka parang influencer siya. Parang nung mga panahon na yun, parang sige, okay lang kahit nandito lang ako sa mamurahin na hotel. At least masaya ako, di ba? Parang kesa kasi, ang iniisip ko kasi nun, kapag samahan ko siya sa Coast, parang mafo-force ako na, paano ba? Parang mafo-force ako na kung ano yung gusto niyang gawin, kailangan kong sundin para mawawalan ako ng freedom. Although may experience ko yung magandang hotel, pero feeling ko hindi rin ako magiging masaya kasi baka kontrolin niya ako. Parang ganun. Kasi yung nafe-feel ko kasi noon dati parang mayaman siya or parang kaya niyang kontrolin yung buhay ko. Parang ganun. Hindi. Thank you. So sabi ko na, sige magstay na lang tayo dito sa mamurahin na hostel. At least may freedom tayo, di ba? Hindi nagagawa natin yung gusto natin. Kesa sumama ako sa kanya noon, parang baka kontrolin niya ako kasi hindi rin ako maging happy. Pero kung siguro kung type na type ko siya, nagpunta siguro ako. Oo. Kahit kontrolin niya yung buong pagkatao ko, kung type ko siya, like, it's a yes for me. Sorry. Anyway, ang dami kong chika. Nasa Henan Palm Beach na tayo. Sa after coast, ito na yung Henan Palm Beach. Diba sa station 2 pa lang tayo, nakatatlong Henan na tayo. Henan Crystal Sands, Henan Regency, and Henan Palm Beach. Hindi ko alam kung ano yung strength ng Henan Palm. Kasi hindi pa ako nakapag-check-in. Comment down below guys kung ano sa tingin nyo yung strength ng Henan Palm. Kasi ang Henan Crystal, for me kasi yung Instagrammable nilang swimming pool, yun yung kanilang strength. Ang Henan Regency, yung kanilang buffet, yung mga buffet, yun yung kanilang strength. Henan Palm, maybe the rooms. Parang may nakapagsabi sa akin na mayroong Henan na magaganda yung mga rooms nila. I'm not sure kung Henan Palm yun guys, but comment down below kung ano sa tingin nyo yung strength ng Henan Palm.
At syempre guys, sino ba naman ang hindi nakakaalam ng La Carmela de Boracay? Thank you. But, di ba, sino bang hindi nakakaalam ng La Carmela de Boracay? Ito yung kaniyang beachfront. Pakita natin. Yan. Di ba? Never pa ako nakapag La Carmela de Boracay. Pero dati, di ba, sobrang sikat niya kasi lagi ko siyang napapakinggan sa kay Boy Abunda ba yun? Yung parang, okay, thank you to La Carmela de Boracay. Parang lagi siya naggaganon sa TV, no? So parang sikat niya dati. Pero never pa ako nakapag La Carmela. Siguro one of these days or sa mga next trip natin, mag La Carmela nga tayo kasi ang sikat niya pero hindi ko pa siya napuntahan. Diba? So since nasa La Carmela na tayo, I think papalapit na tayo sa Station 3. Patapos na tayo sa Station 2, I think. At na hotel dito, it's called Calypso Beach and Dive Resort. Ayan. May swimming pool din sila dito, B. Ay, shish. Ayan. Ayan. Very famous na Andox ng Station 3, no? Ay, ang mura lang, oh. Tara, meron mga 89 lang, oh. 121. Oh, di ba? Diyan sila family. So, pagkadating ng Station 3, parang ang nagsiseparate ng Station 2 and 3, itong mga tindahan. Pag may nakita ko yung mga tindahan sa tabi ng Andox, yung nagsiseparate. Ay, shucks. Ito guys, lunch buffet for $299. Hotel kaya to? Or restaurant lang siya, no? Ayan. Meron ditong buffet sa Station 3 for 300 pesos lang. So yun guys, meron ding ATM pala dito sa may gitna ng Station 2 and 3. Ayan, pag naubusin kayo ng pera, may ATM naman dyan. Okay, okay. Okay, first on our list is Paradise Garden. Ala, nakikita ko tong Paradise Garden. Nakikita ko to sa sa mga websites. Nakikita ko to sa Klook, sa mga Agoda, ganun. Parang mura lang din dito sa Paradise Garden. Puta pala yun. Okay, sa Station 3 naman siya. Tapos, after, yun yung Paradise Garden. Parang siya, papasok. Ala, ito, lagi ako nagtatry dito pag nasa Boracay. Cafe Maruha, ayan. Kasi maganda kasi yung ambience dito na very aesthetic. Ayan, pwede kayong upo-upo dyan. May mga ganyan din sila sa loob. Ayan. Parang every Boracay ko, lagi ako nagka-Cafe Maruha. Even yung mga kasama ko sila, Jing, sila Nika, nagganyan din kami. Kapag solo trip ako, nagaganyan din ako. Kasi parang maganda lang yung ambience. Diyan ako minsan nagtatrabaho sa Cafe Maruha, dito sa may Station 3. Ay! Next is, syempre, Astoria Current. Sa Station 2 yung Astoria lang. Dito naman yung Astoria Current. Parang pag nakikita ko to, lagi siyang parang ganyan. Parang okay din yung itsura niya, no? I'm not sure kung mahal to. Ilagay nga natin yung presyo dito. Ayan. Astoria Current, Station 3. Ano yung pangalan niya? Guys, ano yung pangalan niya? Walang nakasulat. Para kasi siyang hotel eh. Restaurant yung harap pero hotel yung sa loob. Pero walang malaking sulat dito sa taas kung ano siya. Yun yata Golden Phoenix. Pero yung bar is called Golden Phoenix. I'm not sure kung ano yung name ng hotel. Katabi niya naman itong Sands. Yan, Sands Boracay. Yan, ganyan yung itsura ng Sands guys. May bar din sila and meron silang spa.
At isa pa sa mga budget hotels dito sa Boracay is itong La Isla Bonita. Nagstay na kami ng family ko dito kasi sobrang budget hotel nito. Ayan o, kanya yung itsura niya. Isla Bonita. Ay, La pala. May La Isla pala. La Isla Bonita Resort. Ayan. So, papasok kayo doon. Andun yung mga rooms nila. Ayan. Since kami nakastay na kami sa La Isla Bonita, very cheap talaga siya. Like, super cheap for family of, ilan ba kami nun? Parang mga 8 yata kami na nagpunta dito nila mama. Tapos, magkano lang yung per night nun? Mga 2 to 3,000 lang yata per night. Per room. Basta ilalagay ko na lang dito. Super cheap talaga nito. Pero, ang ano ko lang, is very basic siya. Parang wala nga yatang ref. Wala kaming ref dun sa room. Wala ring TV. Parang wala ring TV sa room. Sobrang basic room lang niya. Kung gusto niyo lang parang mahihigaan talaga, yung matutulugan lang. Pero yung parang normal na room amenities or hotel amenities, parang wala sila masyado. Kasi nga super cheap lang sila. Pero ayun nga, ayun yung trade-off. Kasi very cheap siya. So, yung facilities niya is hindi sobrang ganda. Ayun. Pero ayun nga, kung gusto niyo ng cheap option tapos beachfront, pwede niyo ma-consider La Isla Bonita. Pero ayun nga lang, Station 3 siya. Ang disadvantage nun, kasi dati kasama ko sila mama, tapos kasama ko pa yung lola ko na 80 plus years old na. Kapag kakain kami sa Station 2, sobrang layo. So, hindi talaga namin malakad. Lagi kami nagda-tricycle. Diba ito yung beachfront? Pwede naman kayong maglakad dun sa may main road, tapos magta-tricycle kayo. Yun lang yung mahirap kapag like, Station 3. Kasi kapag may mga kasama kayong senior or matatanda, tapos karamihan kasi ng kainan nandun sa Station 2 eh. So, medyo malayo siya kung lalakarin. Although may mga tricycle naman. Pero kung mga bata-bata pa naman kayo, kaya nyo pa maglakad, carry lang yan guys. So dito sa Station 3, no, medyo palayo na tayo sa... Ang Station 2 kasi talaga yung center, nandun talaga lahat ng kaganapan. Pag nasa Station 3 ka na, medyo pakonti na yung mga tao, medyo pakonti na yung mga kaganapan. Dive, cruise. Okay. Tapos meron itong last. Nakapag-stay na rin ako dito. Medyo malayo nga lang to. Pero okay din yung rooms nila dito. Pero ang layo kasi nito kasi dulo na to ng Station 3. Nag-stay na ako dyan last time. Yung may bathtub sila. Tapos may picture pa nga ako sa Instagram. Beach resort. Affordable din to. Beachfront, affordable. And then meron silang swimming pool. Oh. Charan! Ayan. Diba yan? Ocean Club Beach Resort. Parang si Jing, nagstay din siya Jing dito. Kasi may picture din siya na nasa bathtub siya nun. Saan ko dito? Affordable siya, beachfront. Okay din naman yung mga rooms. Pero yung catch lang talaga, parang dulo na siya. Tignan mo naman, parang ito na yung last ng Station 3. So medyo padulo na talaga ako dun. Kita mo si Kuya. Medyo cute si Kuya. So, wait, medyo cute si Kuya guys. So, ayun no. So, medyo dulo na siya ng Station 3. So, yun lang yung catch. For example, pagpa-party ako or kakain ako dun, super layo niya talaga. Pero, yan. Nice option. Tsaka, merong OPA. Na parang OPA si Kuya. OPA ba siya? Basta parang foreigner siya na East Asian, Chinese, o Korean, mga ganun siya. So, parang solo traveler din siya. Anyway, tas guys, hindi na ako pupunta dun kasi parang wala na naman yan dun. O parang dulo na siya ng Station 3. So ito na talaga yung pinaka, baka meron pa, pero parang sobrang remote na dun guys. Ito na yung last ko na napagstayhan dati, Ocean Beach Club. Ay, Ocean Club. So that's it no, nalakad natin yung buong Station 2 to Station 3. Tas nakita nyo yung mga beachfront na hotels. So hopefully magkaroon kayo ng idea at makakita kayo ng mga option o kung may mga nakikita kayo online at di nyo alam saan kaya banda to, hopefully nagkaroon kayo ng idea kung nasang siya banda, kung ano yung mga amenities or mga makikita nyo sa paligid. Okay? So yan guys, maraming salamat sa pagsama sa paglalakad natin dito sa Boracay and hopefully magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na vlog. Bye!